Hi guys! So for today's video, panibagong bulaklak na naman po yung gagawin natin na gawa sa fuzzy wire. At ang tawag nga sa bulaklak na ito ay ang pink hydrangea. Hindi ko alam guys kung tama yung pronunciation ko, basta yun na yun. Ayan, so una, depende na sa inyo guys kung anong kulay yung gusto nyong gawin. Pero ako, ang ginamit ko dito ay ang kulay pink. Ayan. So, kumuha kayo ng isang fuzzy wire at saka isang ball pen. Bali, madali na to sa inyo guys. Basic na to sa inyo kasi para ka lang gumawa dito ng fillers na bulaklak. Ayan, inikot ko lang siya sa ball pen ng 5 beses since 5 petals yung bulaklak na gagawin natin. Ayusin lang natin siya guys para maging maganda yung shape niya. Ayan, pagkatapos niyan, isa-set aside lang natin siya guys. Bali gumawa ako ng ganyang petals, mga 30 pieces po. Bahala na po kayo kung ilang piraso yung gagawin nyo. Tapos kumuha ako ng ibang fuzzy wire. Itong fuzzy wire na ginamit ko dito guys, yung nabili kong manipis na fuzzy wire. Ayan, bali gagawin lang natin siyang pinaka stem nung ginawa nating bulaklak kanina. Kailangan kasi guys mahaba siya. So ang sukat niyan guys ay 10 cm. Tapos nilagay ko na siya doon sa may gitna. Pinagitnaan ko siya nung doon sa bulaklak. Tapos inikot ko lang siya, nilak ko lang siya. Ayan, and then gumamit na ako guys ng flat iron, yung ginagamit sa buhok. Ayan siya, ganyan siya guys, maliit lang. Tapos, ang ginawa ko, yan, pinlansya ko na guys yung pinaka petals niya para mag-flatten yung fuzzy wire. Mas maganda kasing tignan guys kapag pinaplansya yung fuzzy wire kesa sa hindi pinaplansya. Mas magmumukha kasi talaga siyang hydrangea kapag ginamitan mo niyan. Basta guys, kapag gumamit kayo niyan, be careful lang kasi sobrang init niya, baka mapaso kayo. So, ganyan yung magiging itsura niya guys. Tapos, ginamitan ko na siya ng green floral tape. Binalot ko lang guys yung sa may stem niya. Ayan, so pagkatapos niyan guys, kumuha na ako ng beads. Lalagyan na natin siya ng beads sa gitna. Pero guys, kung ang gagamitin yung fuzzy wire na bulaklak is yung light colors, kailangan lagyan nyo muna siya ng makeup sa gitna para magkaroon ng effect yung flower nyo. Mas maganda kasi siyang tignan, lalo na kung light colors yung gagamitin nyo. Kailangan make-upan nyo muna bago nyo ilagay yung beads. Kasi ako, yung ginawa ko dyan, nilagyan ko muna siya ng beads bago ko minake-upan yung gilid. Ang nangyari tuloy, yung white beads ko naging color pink na siya. After nun, tinupi ko na guys paloob yung petals isa-isa. Ayan, paganyan lang. Konting bend lang. Guys ha, lagyan nyo ng makeup para mas mabuhay tignan yung inyong bulaklak. Ayan, so after ko maglagay nyan guys, gumawa ako ng ganyan ng 30 pieces lang. So sa 30 pieces, hinati ko siya ng tig-6 na petals sa bawat isang kumpol. So, ano nga ba yung kumpol guys? Ganito yung ginawa ko. Iyang 6 na bulaklak na nakikita nyo dyan ay pinagsama-sama ko lang sila. Ginamit ko guys yung floral tape. Bali, ang ginawa ko po ay 5 pirasong kumpol. Then, yung arrangement nga dyan guys, hindi siya dapat pantay-pantay. Dapat merong isa sa taas, yung sa may pinakagitna. Tapos, yung
the rest sa may bandang ibaba. Kailangan kasi guys kumpol yung gagawin mo. Mahirap kasi kapag kaminsanan mong i-arrange yung 30 pieces na flowers. Baka kasi ang mangyari, baka hindi semi-circle yung maging shape nung bulaklak nyo. Ayan, so dapat ganyan yung maging itsura niya guys. So, 5 ganyan yung ginawa ko. Pero nasa sa inyo guys, kung dadagdagan nyo pa siya, pwede naman siya maging 6 na kumpol, ganon. Next guys, pagsasama-samahin na natin siya ngayon. Yan, bali yung kanyang magiging arrangement is yung parang ganun sa ginawa natin dyan sa by kumpol na yan. Yung isang kumpol, siya yung medyo mataas, tas the rest, nasa may gilid na lang siya. Tas after nyan guys, gagamitan mo na lang siya ulit ng floral tape para pagsamasamahin sila. So marami ka guys magagamit ng floral tape dito. Siguro mga kalahati or higit pa. So yun, iset aside lang natin siya. Tapos kumuha ako guys ng 5 piraso ng floral wire. Ayan, tapos ginamitan ko rin siya ulit ng floral tape para pagdikit-dikitin sila. Tapos after ko nyan guys, pinagdikit-dikit, ididikit ko na siya guys dun sa ating mga bulaklak. Yung size nga pala nung floral wire natin dyan ay size 15 centimeters lang guys. Magiging sakto lang kasi yung laki niya. Pangit kasi tingnan kapag masyadong mahaba yung kanyang magiging stem. Pero yun nga, depende naman sa size na gagawin ninyo. Ayan, so pinasok ko siya guys sa may gitna para meron akong handle habang ina-arrange ko na yung mga bulaklak. Ayan, so kung mapapansin nyo dyan guys, hindi ko siya nilagyan ulit ng floral tape kasi lalagyan ko muna siya yan ng dahon bago ko siya doblehin ng floral tape. So, ang ginawa ko muna dyan guys, inarrange ko na isa-isa yung mga bulaklak. Inarrange ko siya guys ng semi-circle. So, paano nga ba yung pag-arrange? So, ang gagawin nyo lang guys, yung sa pinakatuktok or yung pinakamahaba, siguro mga 2 or 3 sa taas, depende sa inyo kung paano mo i-arrange. Tapos, yung sa kanyang second layer naman, yan yung kailangan pantay-pantay na siya napabilog para maganda siyang tignan. I-make sure nyo lang guys na walang butas dyan. Kailangan siksik-liglig sila para maganda siyang tignan. At ganito na yung kalalabasan niya guys. O diba? Semi-circle na siyang tignan. And kung mapapansin nyo, wala naman siyang ganun ka. Yung parang spacing na medyo maluluwag. Ayan. So, after nyan guys, yan, binalot ko na siya ulit ng floral tape para hindi matanggal yung stem doon sa bulaklak. So, next naman po natin gagawin ay yung kanyang magiging dahon. So, kumuha ako guys ng kulay green na fuzzy wire. Kung master mo na yung paggawa ng dahon, madali na lang to para sa'yo. Pero para dun sa mga beginners, siguro po gagawa na lang ako ng separate video. So, ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung itsura ng dahon niya. So, ganito po yun. Ayan, ganyan yung kanyang itsura. Bali, 2 peraso lang po. So, yan. After natin gawin yung 2 perasong dahon niya, ikakabit na po natin siya. Bali, yung pagkabit guys ng dahon ay doon sa may bandang ibaba kung saan yung merong parang medyo makapal dyan. Yan, doon natin siya ilalagay. Para sakto lang yung kanyang level mula doon sa bulaklak. Tapos guys yung sa may bulaklak, kailangan
pantay yung sa baba niya. Kung mapapansin nyo dyan yung last layer ko, pantay lang siya. So, nasa sa inyo kung gusto nyo pang dagdagan ng isa pang layer sa baba. Pero para sa akin kasi, okay na yung ganyang size lang niya. Tapos yung costing nito guys, nabenta ko kasi siya ng 180. So parang feeling ko medyo lugi ako dahil ginamitan pa natin siya ng plancha. Ayan, tapos nabenta ko siya guys nang wala siyang balot. So nabenta ko lang siya ng ganyan, nilagyan ko lang siya ng ribbon sa may ibaba nung kanyang dahon. So bahala na kayo guys kung magkano nyo siya ibebenta. Ayan, so here's the final look. Ayan, so napakaganda niyan tignan guys. What more kung sa iba-ibang kulay nyo siya gagawin. So sana guys nagustuhan nyo itong video ko na ito. At kung hindi ka pa naka-follow, mag-follow ka na para updated ka sa mga susunod ko pang mga video. So see you guys on my next tutorial. Bye!